Matapos ang proklamasyong ito ng ating Pangulo, tuluyang nabuwag ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ang POGO, hindi lang sugal ang dinala sa bansa, naging front din ito ng iba't ibang illegal na aktibidad tulad ng online scam, human trafficking, gun running, kidnapping at pagpapapasok ng illegal na droga sa bansa. Sa mga ginawang raid, ilang kagamitang pang-torture pa ang nadiskubre. Malinaw ang investigasyon na ginawa ng mga mambabatas at ahensya ng gobyerno. Natumbok ang mga taong sangkot sa mga pinakamalaking pogo sa bansa. Nagsimula yan sa Peking Mayor na si Alice Guo, ang kanilang abogado na si Harry Roque, ang mga financiers na sina Alan Lim, Hun Jiangyang at ang pinunong si Michael Yang. Si Michael Yang, na kilalang drug lord, yan din ang naging advisor ni dating Pangulong Duterte. Malinaw ang koneksyon. Yang pogo na yan, malinis yan. Si Duterte na ipinagmalaki ang drug war, naging protektor ni Michael Yang na utak ng iligal na pogo at utak rin ang pagpapapasok ng bilyong-bilyong halaga ng droga sa bansa. Michael Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Pero ano ang kanilang pakinabang? Lumago ang kabuhayan ng mga Duterte. Bilyon-bilyon ang pumasok sa kanilang accounts. Malinaw yan sa mga huling pagdinig sa Kongreso. Ang POGO, sentro ng iligal na aktibidad. Legasiya ng mga Duterte.